Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, ang Iran ay merong tinatawag na Shadow Fleet. Ito yung mga lumang barko na pinalitan ng pangalan, pinalitan ng flag at mga barko ito na nandun sa labas ng Hormuz noong mag-blockade ang US. Nang mag-blockade si Trump dyan sa Hormuz, itong mga barko na ito ay nakalabas na ng Strait of Hormuz at naka-standby na yan sa the Gulf of Oman. At ayon sa balitang Fox News channel ay mayroong 90 million barrels of oil na halagang nasa 9 billion US dollars. Enough na yan, tamang-tama na yan para masuportahan ang giyera ng Iran hanggang sa Oktubre daw. Hanggang Oktubre daw ay marami pang pera ang Iran. Kaya hindi pa naghihirap ang Iran habang itong mga langis na ito ay malayang nakapaglawig papuntang Malaysia, Indonesia, and din ikinalat yan. Iniba yung label, ikinalat. Of course, China daw ang katuwang. China ang katuwang. China ang koneksyon ng Iran para ma-deliver itong mga oil na ito. Ibig sabihin, sa China pa rin pinoproseso ang crude oils na yan tsaka ebenta dito sa Asia. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng The Fox News channel atin panoorin. Despite U.S. efforts to restrict Iranian maritime trade through the Strait, Iran is turning to shifty strategies to keep going. One key factor is a hidden network backed by China that helps support Iran's oil black market. Iran is cooperating with China in an elaborate scheme to get Iranian oil to China to fund their wartime operations in an elaborate scheme using what's called a dark fleet. Now, let's uncover this. Iran has old aging ships that they've loaded oil on for years, and recently in months during the war, anticipating the war, we believe there's 90 million barrels of Iranian oil outside the Strait of Hormuz. They got that out before the blockade, and they've got roughly 1,500 ships of these aging ships. Now, here's the path. There's three phases. It starts in Iran. They load the old oil ships and send them all the way down here into what is a nautical no man's land called the Eastern Outer Port Limits. It's in the Strait of Singapore, just off the coast of Malaysia. And what happens there is the whole operations secrecy. They connect ship to ship to Asian, Chinese shipping ships that come in and they sit next to each other. They transfer the oil from the Iranian old ship into the new Asian ship, and they disguise it, mask it, and relabel it before it then goes up to China. Alright, so magaling din ng China parang yung race na tinatawag na rally, di ba? Yung relay. Yung ipapasa mo yung baton sa isang runner at siya yung magtatapos. Ngayon, ito yung panigurado kasi ito ng China kasi baka hindi magbenta ang US at China kaya gumawa sila ng kalukuhan. Ito pala yung 1,500 na old tankers, mga kinakalawang na ito na tankers, hindi mahalata. Kaya pininturahan muli, nilagyan ng ibang pangalan, nilagyan ng ibang flag, at sasabihin na galing ng Indonesia, Malaysia, yun pala, yun ay mga lumang barko na meron ng naka-standby na mga load ng crudo o oil. Meron ng laman. Marunong pala itong may utak din pala itong Iranian, utak sa kagaguhan. Dahil bago nag-blockade ay nilalabas na pala nila yung 1,500 ships na mayroong kargang punong-puno yan ng crude oil na iproseso sa China and then ibibenta rin ng China sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Kaya 90% of Iran's oil, binibili talaga yan ng China. China nagbabayad yan automatic. Kaya pala, meron pang di ba? Meron pang angas ngayon ang Iran na magipaglaban sa US kasi nakakabili pa sila ng mga munitions o mga armas, mga bala, missiles. Galing pa rin ng China yung binibili. Kaya itong China talaga grabe.
kung kaharap ni Xi Jinping si Putin, sila ay magkaibigan. Pero kung nakatalikod, magkalaban. Backstabber ang China kay Putin. I mean that kay Trump. Kaya ito mga kababayan, kaya sa estimate ni Trump, 2 linggo lang maghihirap ng Iran eh. Hindi. Paano maghihirap yan? Meron pa palang 9 billion US dollars na collectible ang Iran sa China. 1,500 ships. Sa bawat ships ay mayroong lulan yan na 1 million barrels mahigit. Kaya estimated 9 billion US dollars ang buong kikitain ng 1,500 ships na hindi na yan na-blockade kasi nasa labas na siya ng Hormuz. Yung mga nakita pala natin na nagkalat doon sa Oman, sa Gulf of Oman ng mga barko na oil tanker, yun pala ay sa Iran pala yun. Mga kababayan, nilalagyan lang ng iba't ibang pangalan at flag. At yung tinatawag na transponder ay pinalitan din. Doon kasi ma-identify sa transponder kung saan galing na bansa yan ng mga barko. Kaya may utak din, oh. Utak ng mga hukagi. Utak ng magnanakaw eh. Grabe naman tong Iran at saka China, nagpapasapasa lang ng barko eh. Pagpasok doon sa Indonesia, Malaysia, pinalitan na yung mga ng barko, mga pangalan. Pati siguro crew ay mga Chinese na. Okay, balik tayo sa balita ng Fox News Channel. Remember, 90% of Iranian oil is going to China. China gets 40% of all of their oil from Iran. This is the pipeline of the shadow fleet that's been going on. When they did the ship-to-ship, before they put them on there, they used disabling trackers to get the ships into this secret nautical no man's land. They paint over identity numbers of the ships so they can't be identified, and they change the flags from which the ships are coming from. And what happens when the ship happens, once it leaves the strait and heads to China, it's relabeled as being from a questionable Malaysian source, and it's not tracked, and it's all done illegally despite U.S. sanctions specifically on this oil. Let's bring in now Fox Business's Lauren Simonetti, who has been on the tip of the spear of bringing us all of the important information. And Lauren, this is a big deal. Well, I tried to explain it there, but you know better than anyone. How significant is this? That was great, Griff. I mean, and this is who we're dealing with. Folks that paint the identity numbers of ships and turn off the transponders to do something that is illegal by the international community. How big of a deal is this? Well, you said the numbers. There's 90 million or $9 billion worth of Iranian illicit oil on these old ships. And I want to point out the age because it means that there could be oil spillage. There could be a leak. They put that oil on those ships and then they go undercover to send it to China, who buys 90% of their oil and keeps their economy afloat. We have had this blockade and we have had sanctions for years on the Iranian system. The reason that China is able to continue to pay Iran is because that oil was loaded before the blockade. It takes a few months to get to its destination. So with this system, Iran will still be paid by China through October. Alright, so dito medyo nautakan ng Iran si Donald Trump eh. Kasi akala ni Donald Trump yung mga naka-standby sa labas ng Hormuz na mga oil tankers ay galing yun ng Asia. Galing ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, kasama na rin ng China, di ba pang mga bansa sa Europa. Ang problema pala ay nabasa na ng Iran ang mangyayari sa blockade ng US. Kaya bago nag-blockade ay pinalabas na nila yung kanilang mga lumang oil tanker para hindi malata, mga luma para hindi na mababasa yung mga marka kung anong marka, at pininturahan ng ibang pangalan yung barko. Kaya nga si Donald Trump ay nag-blockade dahil ito yung strategy ni Trump na hindi na siya gagastos ng missiles, ng bomba, i-blockade niya lang ang Hormuz, ay mapipilay na ang ekonomiya ng Iran. Okay, so mapipilay nga. Napipilay pero 60% lang yata na napipilay, hindi 100%.
kasi nakalabas na pala yung 1,500 oil tankers at yun yung na-deliver na. At babayaran daw yun ng China worth $9 billion sa Iran, $9 billion, napakalaki na halaga niyan kasi dolyar, ay hanggang October daw ay pwede pang magipaglaban ang Iran. Makakabili pa sila ng maraming armas, munition, missiles, mga manpads galing ng China. Kaya pala deliver ang China ng mga manpads eh. Yung manpads parang mga modernong RPG, modernong bazooka, yung nasa balikat lang, pero missiles yung karga noon, pwedeng magpabagsak ng mga eroplano. Alright, so eto na nga mga kababayan, medyo yung prediction ni Trump na isang buwan lang ay susurindir ang Iran dahil wala nang kakainin, wala nang pera. Yun pala, ang China ay tumutulong sa Iran sa pag-distribute nitong oil na ito sa pagbenta para maibalik sa kanila dolyar, at karamihan din sa langis ay ginamit din ng China para sa kanilang bansa. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Pag-comment na lang sa ating comment section below. Ako magpapaalam na hanggang sa muli. Love and peace, Natuar.